May kagalakan po nating simulan ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Mga minamahal na mga kapatid, ngayong pong unang Biyernes sa buwan na ito ng Nobyembre, ating pong pinagarangalan ang kamahal-mahalang puso ng ating Panginoong Hesus. Patuloy nawa nating itulad ang ating puso sa puso ng ating Panginoon upang tayo'y palaging maging karapat-dapat sa Kanyang paningin. Sa mga pagkakataong tila nakakalimot tayo na magmahal at sa pagmamahal ng Diyos sa ating buhay, aminin natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa ating pag-iral. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kayo'y mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal, at pag-alabin nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ng sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila ay mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako.
Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan, na pinapupurihan, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas, kaya tinanong niya ang mga Pariseyo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik, kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling saka pinayaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan at pasalamatan po muna natin ang ating Panginoon sa ating pagkatipon-tipon na ito. Palakpakan natin ang ating mabuting Diyos. We love God because God loved us first. Mga minamahal na mga kapatid, isa po sa mga magandang pelikulang Tagalog na aking napanood ay ang pelikulang Ang Tanging Yaman. Siguro po napanood na ito ng ilan sa inyo. At isa po sa mga hindi ko malilimutang senaryo sa pelikulang ito ay yung tagpo na kung saan sa loob ng simbahan ay nagtanong yung isang bata sa kanyang lola. Ang sabi nung bata, Lola, hindi po ba nalilito ang Diyos
kapag sabay-sabay nagdadasal ang mga tao. Tapos, iba't iba pa po ang hinihingi natin. Lahat po ba tayo ay naririnig niya? At napakaganda po ng tugon ng lola sa kanyang apo. Ang sabi ng lola, kahit hindi yung binibigkas ng ating bibig at yung mga lihim na idinadaing ng ating puso, nadidinig niya iyon. Ganyan ang Diyos. Alam niya ang makapagpapasaya sa atin dahil mahal niya tayo. Dahil mahal niya tayo. Mga kapatid, sa ating mabuting balitang napakinggan ngayong araw na ito, inilarawan sa atin ang tagpo na kung saan isang Pariseyo ang nag-anyaya na kumain sa ating Panginoong Hesus sa kanyang tahanan sa mismong araw ng pamamahinga. Ang paanyayang ito'y malinaw ang dahilan. Binabantayan nila ang bawat kilos ng ating Panginoon. At sa kultura ng mga Hudyo, sa mismong araw ng pamamahinga, ay inaasahan ang lahat na tukdin ito sa pamamagitan ng hindi pagkilos o hindi paggawa. Ngunit sa kabila po nito, hindi napigilan ng ating Panginoong Hesus na pagalingin ang isang taong may sakit, ang isang taong minamanas. Ginawa niya ito upang ipaalala kung ano ang tunay na mahalaga at kung ano ang tunay na diwa ng batas ng Sabbath. Jesus teaches us that love is the fulfillment of the law. It is the heart of the law. Dalawang katotohanan po ang pwedeng makita natin sa ating ebanghelyo ngayon. Una, ang katotohanan na mahal tayo ng Diyos. Isa pong napakagandang katotohanan na pwede at palagi nating dapat panghawakan. Ang lahat po ng ating mga panalangin, ang lahat po ng ating mga hinaing, ang lahat po ng ating mga hinihiling ay alam na alam ng Diyos. Binibigkas o kahit yung mga nasa puso pa lamang natin, alam na alam niya ng Diyos dahil mahal na mahal niya tayo. Hindi po kailanman nagsasawa ang Diyos na tulungan tayo sa anumang mga pinagdadaanan natin. Ito man ay sa kasalanan, sa kahirapan, sa kalungkutan o sa kapighatian. God always desires our goodness. God always desires our salvation. Minsan, akala lang po ng marami sa atin, may paborito ang Diyos. Ngunit may paborito nga ba ang Diyos? Akala nung ilan sa atin, natutulog ang Diyos, nakakalimot ang Diyos. Father, dasal kami ng dasal, simba kami ng simba, pero parang wala namang nangyayaring mabuti at maganda sa buhay namin. Mga kapatid, sa mga ganitong tagpo ng buhay, tatandaan ninyo, ang Diyos kailanman ay hindi naghangad ng masama sa atin. Ipinagkakaloob niya ang mga biyaya at pagpapala kung ito'y nararapat sa atin, kung ito'y makabubuti sa atin, kung ito'y talagang para sa atin. Ganyan magmahal ang Diyos sapagkat hindi niya hahayaan na tayo'y manatili sa dusa at kalungkutan. Ganyan kabuti ang Diyos sapagkat siya'y palaging mapagmahal. Ngayon, kung mahal na mahal tayo ng Diyos, ang pangalawang katotohanang sinasabi sa ating lahat ngayon na merong pagtawag sa atin ay ang katotohanang ibahagi din naman po natin itong pagmamahal na nararanasan natin sa Diyos sa ating kapwa. Oo mga kapatid, hindi po sapat na alam natin na nararamdaman lamang natin na mahal tayo ng Diyos. Dapat ibinabahagi natin ito sa ating kapwa. Bakit? Dahil ang tunay na diwa ng pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap. Ang tunay na diwa ng pag-ibig ay tungkol din sa pagbibigay.
Ang pagmamahal, tatandaan po ninyo palagi, ay pagbibigay at pagtanggap. Ibig sabihin lamang, mula sa katotohanan na mahal tayo ng Diyos, hindi rin po dapat natin nakakalimutan ang ating kapwa. At kapag sinabing kapwa, hindi lang ito yung mga taong mga nangangailangan, kung hindi kahit yung mga taong kasamaan natin ng loob, kahit yung mga taong sumisira ng araw natin, kahit yung mga taong hindi natin makasundo, gagawan at gagawan pa rin natin sila ng tama at mabuti sa buhay na ito. Sapagkat ang paggawa ng tama, ang paggawa ng mabuti, ay bahagi ng pagtupad natin sa kalooban ng Diyos bilang mga Katolikong Kristiyano. Ang pagtawag sa atin, mga kapatid, anuman ang panahon, anuman ang pagkakataon, anuman ang sitwasyon, dahil nararamdaman mo na mahal ka ng Diyos, huwag mong suluhin ito. Hayaan mong maging daluyan ka ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng tama, sa paggawa ng mabuti sa kapwa. At ang kapwa, hindi lang yung taong mababait sa iyo, yung kapwang mabubuti sa iyo, kahit yung mga taong kinasusuklaman mo, kahit yung mga taong hindi mo kapalagayan ng loob, gagawan at gagawan mo pa rin ng tama sapagkat ito'y pananatili mo kay Kristo. Mga minamahal na mga kapatid, ipinapaalala lamang sa bawat isa sa atin ngayon na sa bawat sandali ng ating buhay ay lagi tayong tinatawagang ng mapagmahal na Diyos na ibahagi ang pag-ibig na nararanasan natin sa ating kapwa. Siguro po mapapaisip kayo, Father, alam na po namin yung sinasabi ninyo. Maraming beses na po namin narinig yan sa sermon ng pari. Maraming beses na po sa aming ibinigay na tokyan bilang isang lingkod ng simbahan. Kailangan pa po bang i-memorize yan? Basic na po iyan. Pero mga kapatid, tatandaan din po natin, maaring tama, pero kung kalimitan, ito pang ang mga basic na ito pang ang mga simpleng tagubili na ito, ang nakakalimutan natin sa araw-araw. Ang hindi natin napapahalagahan. Tingnan na lamang po ninyo ang laman ng inyong mga panalangin. Kapag kayo po ba'y nagdadasal, ano po ang mas marami? Tungkol sa inyong sarili o tungkol sa inyong kapwa? Tungkol ba lamang sa inyong mga natatanging panalangin o ipinagdadasal nyo din ang inyong kapwa? Lahat po tayo, mga minamahal na mga kapatid, ay pinapaalalahanan sa diwa ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito na patuloy na ipinaparanas ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ibahagi rin naman nawa natin ang pagmamahal na ito sa mga taong nakakasama natin. Minamahal tayo ng Diyos, kaya naman magmahal din tayo. Tandaan po natin palagi, we love because God loved us first. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na tumawag sa atin bilang kanyang mga anak at maging malaya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano, naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawa nating ilagay ang batas na higit pa sa tao, bagkus gawin muna natin ang dakilang utos na mahalin natin ang ating kapwa
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng pagmamahal sa ating pakikitungo sa mga dukha at inaapi at makita natin si Kristo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nasa ospital, naway gumaling sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makapiling na ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, idalangin natin ngayon ang ating mga natatanging mga panalangin sa ating Panginoon. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sumasampalatayang bayan, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mong kami makaisa niyang lubusan, upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod, na naghain ng sarili ng kami matubos, kaya't itinampok, siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y dito na banaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kataasan. Siya'y nagpalang napahiliko sa ngalan ng Panginoon. No. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa pagkabuhay, kami natubos mong tunay, O Jesus, naming mahal. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Papa at ni Milo Hubert na aming tagapangasiwa, obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging na pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat ng dakila at mapagmahal na Diyos Sama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na simula na ng ating misyon. Salamat sa Diyos.